Exodus 26 verse 1 to 6. Magpapagawa ka ng toldang sambahan. Ito ang mga gagamitin sa paggawa nito. 10 piraso ng pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula. At pabordahan ito ng kerubin sa mahuhusay na mambuborda. Kailangan magkakasukat ang bawat tela na may habang 42 talampakan at may lapad na 6 na talampakan. Pagdugtong-dugtungin ninyo ito ng tigli 5 at paggawan mo ng parang singsing na telang asul ang bawat gilid ng pinagdugtong ng mga tela at tigli 50 na parang singsing na tela sa bawat dulo at kailangan magkatapat sa isa't isa. Magpapagawa ka ng 50 kawit na ginto para mapagkabit ang parang mga singsing na tela sa dalawang pinagsamang tela. Sa pamamagitan nito, magagawa ang toldang sambahan. Amen. Magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodo chapter 26 verses 7 to 13. Gumawa ka rin ng 11 pirasong kurtina na gawa sa balahibo ng kambing na siya ang gagawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito'y 13 metro ang haba at 2 metro naman ang lapad. Pagkabit-kabitin ninyo ang 5 piraso at gayon din ang gawin sa 6 na natitira. Ang ika-6 ay ilulupi at siyang ilalagay sa harap ng tolda. Bawat piraso ay palagyan mo ng tigli 50 silo ang gilid. Gumawa ka ng 50 kawit na tanso at isuot mo sa mga silo para pagkabitin ang 2 piraso upang maging isa lamang. Ang kalahating bahagi ng tabing ay ilaladlad sa likuran upang maging takip. Ang kalahating metrong sobra sa mga tabi ay siyang takip sa gilid. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Exodus chapter 26 verse 14 to 19. Ito ay lalagyan pa ng 2 patong ng pulang balat. Ang ilalim ay balat ng tupang lalaki at ang ibabaw ay balat na mainam. Ang tabernakulo ay igawa mo ng mga patayong haligi na gawa sa akasya. Bawat haligi ay 4 na metro ang haba at 0.7 metro naman ang lapad. Bawat haligi ay lagyan mo ng 2 mitsa para sa pagdurugtong. Sa gawing timog, 20 haligi ang ilalagay mo at ikabit sa 40 patungan pilak, 2 patungan sa bawat haligi. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus chapter 26 verse 20 to 25 po yung napunta sa akin. So basahin po natin. 2 haligi rin ang gawin mo para sa gawing hilaga at 40 patungan. 2 rin sa bawat haligi. Sa likod naman sa gawing kanluran ay 6 na haligi ang ilagay mo at 2 para sa mga sulok. Ang mga haliging panulok ay pagkabitin mo mula sa ibaba hanggang sa may argolya sa itaas. Kaya 8 lahat ang haligi sa likuran at 16 naman ang patungan. Amen po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Exodus chapter 26 verse 26 to 31. Gagawa ka rin ng pahalang na haligi na yari sa akasya, 5 sa isang tabi, 5 sa kabila at 5 sa likod. Sa gawing kanluran, ang mga pahalang na haligi panggitna ay abot sa magkabilang dulo ng dingding. Ang mga patayong haligi ay balutin mo ng ginto at kabitan mo ng argolyang ginto
na pagsusuotan ng mga pahalang na haligi na binalot din ng ginto. Gawin mo ang mga bernakulo ayon sa planong ipinakita ko sa inyo sa bundok. Gumawa ka ng kurtinang yari sa puting lino at lanang asul, kulay ube at kulay pula. Bordahan mo ito ng larawan ng kirubin. Yun lamang po. Amen. Yan, pagpalang umaga po sa bawat isa. At ating pong basahin ngayon ay ang Exodus chapter 26 verse 32 to 37. Sabi po dito, hang it with gold hooks on 4 posts of acacia wood overlaid with gold and stand on 4 silver bases. 33. Hang the curtain from the cloths and place the ark of the covenant law behind the curtain. The curtain will separate the holy place from the most holy place. Therefore, put the atonement cover on the ark of the covenant law in the most holy place. 35. Place the table outside the curtain on the north side of the tabernacle and put the lampstand opposite it on the south side. 36. For the entrance to the tent, make a curtain of blue, purple, and scarlet yarn and finely twisted linen, the work of an embroiderer. 7. Make gold box hooks for this curtain and 5 poles and acacia wood overlaid with gold, and cast 5 bronze bases for them. Thank you po. God bless po everyone.